Good morning at good evening sa Pilipinas. Eto guys, pag-uusapan natin ang daming batikos kay Jarrell Casimero Cuadro Alas. Kesyo daw yung huling laban niya sa Japan humina. Stamina nawala. 'Di ba? Ang dali niyo manghusga sa kapwa natin, 'di ba? Lalo sa 3 times world champion ng Pilipinas na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Ang dali maghusga guys na nandun ba kayo sa laban? Nasaksihan ba nyo ang laban? Diba? Nakita naman yun na first round binugbog niya hanggang 4th round. And then accidentally na sinabi may headbutt. So inawat ng referee. Nasaan doon at sasabihin na marami na makapag-vlog lang. Diba? Makagawa lang ng content na kesyo daw si Jarrell Casimero humina, walang hangin, di ba? At sasabihin pa nyo, sisisihin na kailangan magpalit ng trainer. Guys, hindi ba kayo natutuwa? Di ba? Sa larangan ng boxing, may dalawang magkapatid na nagpapakilala at sadyang kilala na sa ating bansa, at hindi lang sa ating bansa guys, sa buong mundo. Di ba? Na isang Jarrell Casimero at isang Jason Casimero, magkapatid guys, na nakikilala sa larangan ng boxing. Tandem yan di ba? Dapat masaya tayo. Madaling husgahan at kayo humina, kayo hindi na mabibigyan ng laban. Yun, pwede tayong magbigay ng komento, pwede tayong tumulong na sabihin na pwede magdagdag, di ba? Pwede magdagdag ng nutrition. Pero sasabihin nyo na humina, parang guys, napakalaking insulto naman sa ating champion, di ba? Nakita naman nyo guys na si Cuadro Alas may puso. Nakita nyo guys, after the fight, nambigay siya sa kanyang barangay. Hindi yun guys ang una at huli Nakita nyo di ba nung bumagyo, di ba? 2 truck, namigay siya ng ilang sako, isang 100 sacks ng bigas. Hindi lang. Di ba natutuwa? Sino pa bang boxer na pwedeng gumawa dyan? Di ba? Ngayong generation nila, legit naman talaga si Manny Pacquiao before na tumutulong siya. Di ba? Siguro dahil sa kalakasan niyang kumita. Pero guys, nakita niyo yung balita na Corina Sanchez in-interview si Luisito Espinosa, di ba? Na humingi ng tulong kay Manny Pacquiao na makuha lang yung dapat na nararapat sa ating Luisito Espinosa. Nagalit pa daw si Manny Pacquiao. Walang pakialam. Di ba nakakalungkot na dapat nagtutulong-tulungan tayo? Ang dami dahil ba si Cuadro Alas isang hindi lang boxer guys, isa ring vlogger at kilalang vlogger. Kailangan nyo siraan, patikusin, di ba? Maghunos dili naman kayo. Mahiya naman kayo sa pagmumukha nyo. Boxer ba kayo? Di ba? Boxer ba kayo na andaling maghusga? Andaling mamintas ng kapwa, di ba? Guys, heto na lang isipin nyo. Ang daming Pilipino boxer na nangangarap na maging isang professional boxer, maging isang world champion. Ang dami guys, pero halos walang nakakakuha. Iilan lang ang ating world champion. Iilan lang. Di ba? Nandiyan yung dating champion na si Magsayo. Heto ngayon si Tapales. Astrolabio. Yes, wala pa man napapatunayan yun. Di ba? At heto pa. Kesyo daw pag lumaban si Cuadro Alas kay Martin, isang boxer guys sa tiga Ipugao,
na matatalo daw si Cuatro Alas. Ano ba naman kayo? Di ba? Ano ba naman kayo? Si Martin guys, batang boksingero na undefeated sa ating sa bansang Pilipinas. Wala pang napapatunayan na lumaban sa labas ng bansa, nakakuha ng isang world title para i-match yung kaagad kay Cuatro Alas. Hey. Mag-isip-isip muna kayo. Hilaw na hilaw guys, hilaw na hilaw si Martin para ilaban nyo kay sa isang 3 times world different world division ang ating Cuatro Alas para sabihin nyo na matatalo siya kay Martin. Pag-isipan nyo muna yung mga sinasabi nyo guys. Ako boxing fan ako ng mga Filipino boxer mula noon hanggang ngayon. Mula kay Manny Pacquiao, Jerry Peñalosa, Luisito Espinosa, ang dami pa guys. Tumigil na lang sa boxing Gintong Kamao, si Drian Francisco, si Ahas Niete, ang dami guys. Yung nanalo na alam mo yun, na injured pa, si tiga Cebu, dating Alay Stable, di ba? Zigores. Ang dami guys. Hindi, alam nyo, buhay ang nakataya, buhay ang ibinibigay nila, ginugugol nila, di ba? Kaya dapat magpasalamat tayo, maging proud tayo bilang Pilipino na may mga Filipino boxer na nakikilala sa larangan ng boxing. Pero guys, heto legit to ha. Ang daming boxer na naging world title ay nakilala pero panandalian lang, nawala. Hindi katulad talaga ng isang Manny Pacquiao, plus Nonito Donaire, Jarrell Casimero. Yan na yan, mga nakatatak na sa atin yan diba? Dapat maging proud tayo, wag siraan. Tulungan natin, palakasin natin ang loob. Yung mga walang kwentang vlogger dyan, wala kayo napatunayan, wala kayo nag-iambag sa bansa natin. Wala kayo nag-iambag. Lalo yung isa dyan na si Batibo, tuta ng, di ba, mga banyaga. Maambunan lang. Ipinagkakalulo ang kanyang kapwa Pilipino na sa kabilang banda nakinabang naman din siya. Di ba? Nakinabang siya, nakinabang siya. Huwag niyang sabihin hindi. Ngayon todo niya sinisiraan ng ating Jarrell Casimero. Kaya nakita naman nyo guys, kaya naman pinagpapala, ibinibless itong magkapatid. Nakita nyo guys kung gaano kalaki yung kinikita niya. Heto na lang ha. Yung kinikita niya guys dati sa MP Promotion, title belt ang pinaglalabanan at si Cuatro Alas ang may hawak nun. Magkano lang ba ang kanyang kinikita? Diba? At tapos na ang laban guys, hindi pa binibigay ang kanyang premyo, installment pa. Diba nakakalungkot? Siguro naman nakita nyo yung nung humawak na sa kanyang Japanese promoter. Eto guys, hindi pa tapos ang laban, nahahawakan na niya ang kita. Nakita nyo kung gaano kadami, milyon. Diba? Nakita nyo yung blessings na kung ano yung dumarating sa magkapatid. Bumili si Cuatro Alas ng Raptor na pula. Sobrang bait ng magkapatid. Nakita nyo guys, binilan niya si Jason Casimero ng Black Raptor. Nakapagpatayo ng sariling gym. Diba? Ang tagal niya naging boksingero, nakuha ba niya yan? Hindi niya nakuha yan. Hindi niya nakuha yan sa MP Promotion. Dapat doon nakita nyo guys ang difference. Nakita nyo ang totoong pagbabago. Nakita nyo dapat kung magkano talaga ang kinikita ng isang world title boxer. Diba? Kaya dapat guys, maging proud kayo, maging proud tayong lahat. Kasi may Filipino boxer tayo na maangas.
Kesyo walang hangin, kesyo wala ng stamina, palitan ng trainer, tanggalin si Jason. Marunong pa kayo sa kanya. Marunong pa kayo sa kanila. Hindi ba yun narinig guys? Hindi pa yun nakita? Mula nung naging trainer na si Jason, hindi pa sila nanatalo. Hindi pa sila natatalo. Di ba? Pinag-initan lang siya ng MP promotion. Kaya nabaklasan siya ng WBC sa bantamweight. Bakit? Sauna. Pero planado na yun eh. Planado na si Jonas Sultan ang lalaban sa London. Gaano kasakit yun? Gaano kasakit yun sa atin? Na mga Pilipino ay pinaglalaroan lang. 'Di ba? Nandun nag-weigh-in, hindi pinag-actual weigh-in kasi nag-sauna dahil may nakaabang na nalalaban si Jonas Sultan. Insulto 'yan, guys. Insulto sa ating mga Pilipino. Pinaglalaroan tayo. Kaya dapat magtulong-tulungan tayo. Sa yung mga ibang vlogger diyan mag-isip muna kayo bago gumawa ng content. Yun guys, kung may mga tanong kayo, pwede kayo mag-comment sa akin kung saan ba ako nagkamali. Pwede yung dagdagan. Solid quadro alas to. Geng. Solid to, solid. Tunay na sa kalam. Yun lang guys. At magandang gabi sa Pilipinas and also good morning dito sa akin. So, winter na.